Ready na po ba kayong lahat? Okay, okay. Yan, are you guys ready? Okay. Let's declare first Luke 4:18 to 19. 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is... Amen. Hanap pa ng ibang sasabihan, yung buhay mo. Pabuti ng pabuti. Yung nasa likod, sabihan mo, pabuti ng pabuti ang buhay mo. Amen. Praise God. Mukha bang pabuti ng pabuti yung katabi mo? Mukha ba? Amen. Yung nag-a-agree, palakpakan si Lord. Praise God. Sabihin mo nga, hindi na tayo stress. Dahil tayo ay blessed. Amen. Titigay mo yung katabi mo, hindi ka na daw stress. Ikaw daw ay blessed. Masakit sa... Yan. 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 Amen. Mukha pa bang stress yung katabi mo? Hindi na. Bakit? Blessed yan. Amen. Sino dito? Excited ka ulit sa gagawin ni Lord tonight? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba excited yan? O mukha nung papikit yan? Ano talaga? Mukha ba excited o mukha nung papikit? Yan. Praise God. Meron ba tayo new friends tonight? Tatabi ko po. Hindi ko kayo makita. Yan. Yan. Yun. Yun. Yan. Praise God. Sabi mo muna sa katabi mo, partner, may gagawin si Lord ngayon. Handa ka ba? Ano itsura ng handa? Pati ng handa, pipicturan. Yun, mga mukhang handa nga, mukhang handa. Sabi mo nga, I'm born ready. Wow, parang ano lang, I am ready. Huh? Praise God. Yun. Sino dito ko kahapon nandun kayo sa birthday ni Mami Melly? Yan, di ba ang saya? Saya ng birthday ni Mami Melly. Mami Melly, shout out to you. Yan. No? Praise God, nakakatuwa po no, talagang kahit yung games ay mukhang munti ka na mag-away-away. Asa ba si Kuya Cholo? Andiyan ba? Munti ka na mag-away-away sa mga games. Praise God, no? Talagang about say nag-enjoy. And again, no, bago tayo mag-continue, reminder uli, kailan uli ating Christmas party? May date na po tayo ng ating Christmas party. Yan. Kailan daw? December 21. Sabi mo sa katabi mo, i-book mo na yan. Sa kabila, mag-iya ka ng isa. Mag-iya ka ng isa. No? Saan po yan? Sa Arjosan Recreational Complex. Meron na po tayong venue, at saka date. Kaya naman, dapat andun tayo. Amen. Bago po mag-Sunday service, di nyo po napapansin. Ewan ko kung napapansin nyo. Kasi kung andito po kayo na maaga, bigla-bigla na lang naglalaho ang women's. Di namin alam kung nasan sila. Basta meron silang pasabog na inihanda. Pero, syempre, mukhang hindi naman papatalo din ang men's. Kasi parang kanilang mga pinaghahandaan ay matindi din. Yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, abangan mo na. Abangan mo na. Kaabang-abang. Sa inyo na, mami, bigyan ng 500 to. Bigyan na ng 500 to. Yan. 500 na ano? Ano po? Nalakad. Sige po. 500 na lakad. Amen. Praise God. Sino dito? Tanda mo yung ating, last one. Also, we have Youth Night uli. Last Friday of November. Yan. Kailan ba yan? November 28. Sabi mo nga, November 28. Yan. Ang title ng Youth Night ay Undo. Yan. Pastor, bakit undo? Pwede bang ulitin ang mga pagkakamaling nagawa mo na? Yan. Kaya undo.
Yan, kung ikaw ay may kakilalang kabataan, yayain niyo po dito. At syempre, tuloy-tuloy ating mga gawain every week, mga life group, prayer works, yan. Also our discipleship, yan, kakatuwa. Tayo ay sa ating SOD nakakausad na. At ang post-MGR students, malapit na graduate. Yan. Shucks, malapit na graduate. Sunod na uli ang susunod na batch. Yung mga hindi pa nakapag-MGR dyan, sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na. Sumunod na kayo. Praise God. Amen. Yan. Sino pong ready na sa gagawin ni Lord tonight? Amen. Sabi mo sa katabi mo, partner, huwag kang pipikit. Sa kabila, huwag kang hihikab. Palakpakan natin si Lord. Amen. Thank you, Lord. Sino dito, naalala mo yung topic natin 2 Sundays ago? Yan. Ano ba yung topic natin 2 Sundays ago? What does God's presence do to us? Amen. Sino dito, mas ramdam mo ngayon ang presence ni Lord? Yung presence ni Lord, habang naliligo ka, nagsha-shower ka, ramdam mo si Lord kasama mo. Habang nagpiprito ka ng manok, si Lord, ramdam mong kasama mo. Nagpe-pray ka, si Lord, ramdam mong kasama mo. Amen. Nagdadrive ka, si Lord, ramdam mong kasama mo. Marami kang assignments, tambak ang assignments mo, si Lord, kasama mo. Amen. Marami ka nang hindi nakakasundo sa work. I pray wala na. No, si Lord kasama mo. Amen. Lalong nare-reveal sa atin si Lord every day. Amen. Na yung presence si Lord sa atin, ayaw mo man sa hindi, ang presence ni Lord andyan. Amen. Naalala nyo ba what does God's presence do into our life? Una, confidence. Yan, tanda nyo. Confidence, sunod ay obedience. Pangatlo ay fullness. Paapat ay we experience His glory. Kaya last week, we discussed about what are the things na nakakapatay ng confidence mo. Yan, malinaw na ba ang mga bagay na nakakatanggal ng confidence mo? Kaya pinag-usapan natin last week eh. No? Sabi mo sa katabi mo, oy, confident ka na daw. Oy, confident ka na daw. Last week kasi, it is evident na we are able to walk in God's presence kasi we find confidence in Him. Amen, na kapag meron tayong Jesus, whatever comes our way, basta may Jesus, tayo biyaya nila, ay makakapagpuri pa rin. Amen. That whatever comes our way, because we find our confidence, makakatuloy pa rin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, oy, may confidence na tayo. May confidence na tayo. Amen. Can I see the hands of those people na confidence na dahil may Jesus? Yan, taas ng kamay. Lord, picturean nyo kami. Yan, Lord, yan, mga confidence daw. Amen. Praise God. Sabi mo, i-high five mo muna yung katabi mo. Dapat gising na gising. High five mo. High five mo. Sabi mo, God will do it for you. God will do it for you. Yan, dapat yung confidence mo na kay Lord na. Amen. At dahil dyan, no, gusto ni Lord ay lagi tayong ina-upgrade. Ang gusto ni Lord, hindi tayo mag-dwell in one chapter, in one place. Ang gusto ni Lord, He will continuously put us in a place na laging ang ating pananampalatay lumalalim sa Kanya. Kaya tonight, what we're gonna talk about is, the title of our message today is, Your Obedience is God's Evidence. Your obedience is God's evidence. Yan. Sino dito, excited ka na lagi mag-serve kay Lord? Amen. May napansin ba kayo? May shadow today si Orange. Yan. Napansin nyo ba ang shadow ni Orange today? Yan. Yan. Praise God. Mamaya, hindi ko alam kung yung iba, baka hindi nyo nakita, tingnan nyo na lang kung sinong shadow ni Orange today. No, mukha nasa baba na siya. Nasa baba na siya. No, imagine, no, as young as he is, hindi naman siya malinaw kung ano, ewan ko, I believe malinaw na. Pwedeng hindi pa ganun ka-clear, pwedeng hindi pa ganun fully manifested yung promise ni Lord sa kanya, pero there is obedience in his heart already. Amen. Baka hindi nyo mag-gets eh. Kanina ho, nagpipicture na si Tikboom. Kasi sabi niya sa magulang niya, sabi niya, Daddy, I want to be part of media. Oh. Eh di binigyan ng camera. Anong camera? Hindi basta-basta camera. Nikon ata yun eh. Oh. Totoong camera. Amen. It is very evident. Kung makikita nyo po, ako talagang pag nakikita ko sa Peter, parang gusto ko lagi. Kung makikita nyo po yan nung una, bawal kumanta ng happy birthday. Yan. Kung makikita nyo yan nung una, talagang parang quiet lang kami. Pero biyaya ni Lord. No? Meron ng obedience kay God. Amen. Sabi mo sa katabi mo, dapat tayo din. Dapat tayo din. Amen. Bakit? As young as he is, God's move in his life is very evident. Sino dito gusto mo sa buhay mo, very evident ang kilos si Lord sa'yo? Na kapag nakita ka ng iba, ay wow, kumikilos si Lord sa kanya.
O, di ba? Kapag nakita ka ni kapatid, wow, lumalakas ang faith ko. Wow. Sino dito, gusto mo kapag nakita ka ng kahit sino man, saan ka magpunta, ang maaalala nila ay yung goodness ni Lord. Amen. Titigan mo yung katabi mo. Anong naaalala mo? Goodness ba ni Lord? Amen. Goodness ni Lord. Amen. Praise God. Kaya our message today is your obedience is God's evidence. Alam niyo po ba that obedience is not just achieved because you receive or experience something. Ang tao hindi basta nakakasunod dahil may natanggap or may naranasan. Na-achieve ang obedience dahil familiar ka sa sinusunod mo. Lala, parang sa isip mo, wala, ayoko naman sumunod diyan, hindi ko naman yung kilala. Or sa ibang scenario, ba't ako susunod dyan? Ano mapapala ko dyan? Diba? O kaya naman sa family, bakit ako maghuhugas ng pinggan? Ako yung anak. Pero malinaw sa'yo dahil ikaw ang anak, yung magulang mo, merong superpowers minsan, yan, bigla-biglang may lilipad. Kasi hindi ka naghuhugas ng pinggan, alam mo. Susunod ka, alam mo kung sino yung sinusundan mo. Amen? Same thing. No? We, as followers of Christ, we have came to a position where we are able to be obedient sa Kanyang salita kasi kilala natin si Lord. Amen. Kasi kung ang ating pagbabasihan ng pagsunod kay Lord, dahil tayo ay may natanggap, paano kung walang natanggap? Hindi nasusunod. Kung ang ating pagbabasihan ay meron tayong na-experience na maganda, paano kung walang na-experience na maganda? Susunod pa rin. That's why obedience is not about the things that you receive. It's not about the things that you experience, but it's about how you are familiar with God. The more nakilala mo si Lord, the more na nakakapaglingkod ka. Amen. The more na revealed sa iyo kung sino si Jesus, whatever age you are included, anong edad mo man, I believe, walang magiging harang sa paglilingkod mo kay Lord. Amen. Baka nga, pwede nga, habang nasa tiyan, nagsiserve na kay Lord. Pastor, paano yun? Abay, remember, nung nagpangita si John tsaka si Jesus, nung nasa tiyan pa lang sila ng nanay nila. Diba? Si John parang nag-worship na agad. Sumipa si John. Diba? Kaya when we are having our prayer works, Lord, even the youngest, kahit yung mga nasa tiyan pa lang, purihin ka na. Amen? Kasi evidence yun na si God ay kumikilos sa atin. Amen? Ang pagsunod ay ating pagkilala sa Panginoon. Amen? 2 Timothy chapter 4, verse 2. Yan. 2 Timothy chapter 4, verse 2. Sabi po dito, preach the word. Ano yung first word? Preach. Ano yan? Action word or adjective? Action word yun. Parang English tayo ngayon. Preach is an action word. Preach the word, be ready in season and out of season. Pansinin natin yon. Be ready saan daw? In season and out of season. Matanong ko po kayo, ngayong winter, ready na ba kayo? Hindi pa. Ready na ba ang mga sasakyan nyo? Naka-winter tires na ba? Ready na ba ang inyong mga panglamig? No, ready na ba ang inyong pang-cope sa season na parating? No, pero in Bible, the Lord Himself is reminding us that even sa season na handa ka at sa season na handa ka, ang gusto ni Lord, we are serving Him. Sabi dito, convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. From the text itself, the Lord is encouraging us that in season and out of season, dapat tayo ay nakakalapit kay Lord. Baka mamaya, Pastor, ang kapal ng snow, ayaw kong mag-life group. Pag summer na lang tayo mag-life group? Pastor, ayaw ko na magpunta sa prayer works kasi yung ang lamig eh. Bakit maglalakad ka ng -30, di kayo may sasakyan? Pastor, ayaw ko, in season, and out of season. Sabi mo sa katabi mo, in season and out of season, tayo ay nasa presence ni Lord. Amen? Hindi ko nga po alam bakit ngayon, third week na ng November, parang wala pang snow. Kasi remember po, last year, maaga po tayo nag-Christmas party kasi kami umuwi. Tanda ko parang November 21 po tayo nag-Christmas party last year ata. Tapos ang kapal na ng snow, grabe na yung dinadrive natin. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mas maapoy tayo ngayon. Amen. Kahit gano'n man kalamig mangyari sa paligid, mananatili tayong on fire kay Lord. Amen. Pumalakpak ang mga on fire kay Lord.
Amen. Kasi in season and out of season, tayo ay nasa presence ni Lord. Amen. Or in other words, subok o may pinagtatagumpayan, nasa presence pa rin ni Lord. Amen. Saan yan? Okay. Ready na po ba kayo ngayon? Kasi I believe, si Lord hindi lang gusto niya tayong samahan eh. Si Lord gusto din tayong i-incorporate sa kanyang mga gustong gawin sa ating buhay. Amen. Kasi in season and out of season, si Lord gagawa ng maganda sa atin. Sa ayaw at sa gusto mo, si Lord may plano sa'yo. Amen. Kahit parang tinatamad ka si Lord, sisipagin pa rin sa'yo. Sino may gusto nun? Amen. Praise God. Basahin po natin Mark 11, chapter 12, verse 12 to 14. Ayan. Mark 11, 12 to 14. Ayan. Pasensya na po, nagkadikit pala. Okay. Let's open our Bibles. Yan. Tayo po ay mag-notes. Yan. Verse 12. The next morning, yan, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. No? Verse 13. He noticed a fig tree in full of leaf, a little way off. Ano daw nakita ang puno ni Jesus? Fig tree. Sabihin nga natin fig tree. Anong description ng fig tree? Full leaf. Ibig sabihin mayabong, no, mag-green, maberde, kasi puno ng dahon. So he went over to see if he could find any figs, or in other translation, any fruit. But there were only leaves because it was too early in the season for fruit. Sabi sa scripture, wala daw nakitang bunga kasi masyadong maaga pa yung season para magkaroon ng bunga. Sino dito, lagi kang may hinahanap na prutas, pero kapag nahanap mo yung prutas, parang di ko yung gusto. Pero kapag wala na yung prutas, saka mo hahanapin. Halimbawa, may handaan. No, yung handaan, sawang-sawa ka doon sa mga ulam. Pero kung kailan wala yung ulam na yun, saka mo hahanapin. No, di ba? Mamaya, magpapasko na uli. Yung spaghetti natin ng Pasko, ng New Year, baka abutin pa ng Hearts Day. Kasi sawang-sawa ka na, pero kapag nawala na yung spaghetti, hahanap-hanapin mo. No? Parang gano'n, no? Tuloy natin yung scripture. Verse 14. Then Jesus said to the tree, sinabihan ni Jesus yung puno, may no one ever eat your fruit again. Grabe, pinagsabihan ni Lord yung puno. Sabi ni Lord sa puno, may no one ever eat your fruit again. Naway, wala na ulit kumain ng bunga mo. And the disciples heard him say it. Can we just all close our eyes? Let's bow our heads and let's pray for a bit. Father God, we continuously humble ourselves before you. Lord, make us continuously thirsty, hungry, Lord, for your presence. And Lord, whatever it is that you're about to pour out this very evening, Lord, may we not handpick, Lord, ang iyong mga salita. May we not be choosy, Lord, sa ibubuhos mo. May we be fully receptive in all the words that you're about to pour down. And Holy Spirit, ikaw ang patuloy na mag-touch sa bawat sang naririto, Lord God. Lord, we are excited for more of you. That's why, Lord, we just entrust everything unto you. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Praise God. Meron pong ibang outlook niyan. Kasi that was from the book of Mark. Let's read Matthew 21:18 to 22. Matthew 21:18 to 22. Same story, pero different perspective. Verse 18. In the morning, as Jesus was returning to Jerusalem, he was hungry. Sino dito gutom na? Amen. Gutom na sa presence ni Lord. Amen. He was hungry. Verse 19. And he noticed a fig tree beside the road. He went over to see if there were any figs, but there were only leaves. Tinitigan ni Jesus, nilapitan niya, may bunga ba yan? Pero nung paglapit ni Lord, pagtitig ni Lord, pag-check ni Lord sa puno, walang bunga, puro dahon. May kilala ba kayong ganyan? Alin, pastor? Yung madahon, hindi. Yung mabunga nga, pero walang bunga. May kilala kayong ganyan? Kasi madahon daw pero walang bunga. Let's continue reading. Then he said to it, may you never bear fruit again.
And immediately, the fig tree withered up. Alam niyo po sa lahat ng immediately ni Lord, yan ang ayaw ko. Kasi immediately, nalanta ang puno. Hindi basta halaman. Kasi kung basta halaman, madaling malanta yan. Yung munggo nga, isang araw lang, pwedeng malanta. Pero puno ang usapan. Diba? Ibig sabihin, full-grown tree. Agad-agad nalanta. Yan yung immediately na ayaw ko. Sino dito gusto mo immediately maranasan mo, nalanta yung ganito? Di ba ayaw natin? Gusto natin yung immediately breakthrough. Gusto natin immediately answered prayer. Gusto natin immediately. Pero si Lord may ganito din palang klaseng immediately. No? Immediately, the tree withered up. Verse 20, the disciples were amazed. Yan. Sabi ng mga young people, amazing. Siguro sinabi ng mga disciples, wow, amazing. The disciples were amazed when they saw this and asked. Nagtanong sila kay Jesus, how did the fig tree wither so quickly? Paano nalanta agad-agad yung puno? No? Verse 21, then Jesus told them, I tell you the truth, if you have faith and don't doubt. Kung tayo daw ay may pananampalataya at hindi nagda-doubt, you can do things like this and much more. You can even say to the mountain, may you be lifted up and thrown into the sea. Antindi, no? Pwede daw utusan ng bundok. Bundok, itapon mo sarili mo sa dagat. And it will happen. Sabihin nga natin, it will happen. One more time, it will happen. Mangyayari ang salita ni Lord. It will happen. Amen. Verse 22, you can pray for anything. Lahat daw pwede ipag-pray. No? And if you have faith, kapag may pananampalataya, you will receive it. Amen. Alam niyo po, I believe we are already past dun sa time na, Lord, when we pray, we will receive. Amen. Alam natin that every time that we come close to God, alam ni Lord ang ating pangangailangan. Hindi pa natin hinihingi, naka-ready na. Amen. Hindi mo pa sasabihin, anak ko, ito na. Ganun si Lord. Amen. Sabi nga doon sa kanta no? God doesn't give what we wanted, but He gave what we needed. Hindi lang binibigay ni Lord yung gusto mo, mas madalas binibigay ni Lord ang kailangan mo. Amen. Pero here, if you're gonna focus sa tanong ng disciples, Jesus, bakit ang bilis malanta ng puno? Nakakita na po ba kayo? Puno, itinanim fresh, mabunga, mabdahon, maberde. Tapos, pagkatalikod mo, pagharap mo, tuyo na uli. May nakita ba kayong ganon? Or kaya naman, meron ba kayong kakilala, kausap mo lang ngayon, no? Talaga masaya-masaya kayo, tumalikod ka, pagharap mo, ay, bakit parang iba ka na naman? May kilala ba kayong ganon? Na parang meron lang nangyari, maya-maya, parang yung fig tree, instantly withered. Sabi mo sa tabi mo, oy, hindi tayo malalanta. Oh, mukha bang lanta yan? Hindi po. Amen. Yan. Si Lord, He is not just pertaining to the miracle that happened sa fig tree. When sinagot ni Jesus, yung mga disciples na, kasi, I tell you the truth, if you have faith, and if you don't doubt, hindi lang po niya dinidescribe kung paano niya ginawa yun sa puno. I believe Jesus is also answering yung condition ng puno. No? I believe to answer the why, Jesus also answered what happened to the tree. Anong meron yung fig tree? Bakit ito ay nalanta? Kasi, if we're going to read verse 21, ano po sabi sa verse 21? Then Jesus told them, I tell you the truth, if you have faith and don't doubt, you can do things like this and much more. Minsan pala, hindi sapat ang may pananampalataya ka lang. Dapat pala naniniwala ka din. Kasi I tell you the truth, if you have faith, check, you have faith. And don't doubt. Mahalaga, meron kang faith and also naniniwala ka talaga. Iba kasi yung you believe, pero you don't receive. Naniwala ka lang, pero may doubt ka pa rin. Hindi pwedeng you have faith and then you doubt. Kagaya nga po last week, sino dito, no? The Lord revealed to you na yung mga nangaagaw ng confidence mo, wala na silang magagawa sa iyo. Bakit? Ang ating confidence ay si Jesus na. Amen. And because ni-reveal yun ni Lord sa atin, I believe today,
Ang gusto ni Lord, hindi lang tayo effectively na nakakasunod kay Lord. Hindi lang tayo effectively na nakaka-follow sa salita ni Lord. Gusto ni Lord, we can be on fire, but fruitless at the same time. Pwedeng maapoy ka, you're doing your best para kay Lord, you're doing everything for God, pero at the end of the day, hindi ka fruitful. You may be doing everything kay Lord, everything, lahat talaga ginagawa mo, pero baka mamaya kagaya tayo ng fig tree. No? Madahon lang pero walang bunga. Ang ganda sa labas, ang pangit sa loob. May kakilala ba kayong ganon? No? Yung mukhang ang bango tingnan, pero kapag nilapitan mo, anointing. Instead na anointing, anointing. Parang mukha naman siya mabango, pastor eh. Nung nilapitan ko, anointing pastor talaga eh. No? Nagigets po ba yun? Minsan kasi, sometimes we thought that we are already doing yung kalooban ni Lord. Pero if we're gonna really balance things out, on fire ka lang, pero wala kang bunga. Pwedeng may gift ka, pero wala kang fruit. Pero hindi pwedeng puro fire. Kailangan may bunga ka din. Amen? Jesus desired us not just to follow Him, but also to multiply in Him. Si Lord, gusto ni Lord na tayo ay sumunod sa Kanya. Pero gusto ni Lord, habang tayo sumusunod sa Kanya, tayo din ay nagagawa yung mga nagagawa niya. Amen? Hindi pwedeng madahon ka lang, kagaya ng fig tree. Kailangan ay mabunga ka din. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay dapat mabunga. Sa likod, ikaw ay dapat mabunga. Amen? Sabi mo sa sarili mo, ayaw kong malanta. One more time, ayaw kong malanta. Yan, dapat convicted ka na ayaw mong malanta. Bakit? Dapat tayo, when we are serving the Lord, we are gladly serving Him, and yet, may nagiging bunga. Amen? Kaya ka nababurnt out. Puro fire, walang fruit. Kaya ka napapagod, lumapit sa presence si Lord. Kaya ka napapagod mag-church. Kasi akala mo kapag nag-church ka, okay ka na. Pero at the end of the day, ang pagpunta mo sa church, it will not define your salvation. You attending the church is just an evidence of God is working in you. Ang katotohanang ma-enjoy mo ang presence ni Lord is yung ikaw din, makakapagdala sa iba sa presensya ni Lord. Nagigets niyo po ba? This is not just about us going to church. This is not just about us doing the things that we do for the Lord. Pero, kailangan tayo ay kagaya ng fig tree. Hindi lang tayo maberde, hindi lang tayo madahon, dapat tayo ay mabunga din. Amen. At paano tayo magiging mabunga? We're gonna talk about a person sa Bible na siya ay madahon, pero hindi siya mabunga. We're gonna talk about a person in the Bible, siya ay on fire. He is inside God's presence. He can talk to God directly. He and God is conversing. Agad palitan yung kanilang conversation. Pero, wala siyang bunga. A person who is walking inside God's presence, but also walk with disobedience. Pastor, pwede ba yun? Nasa loob ng presence ni Lord, pero may disobedience. May narinig po akong preaching, narinig ko lang. Minsan nga, merong tayong kakilala yung mas makapal yung mukha nila kaysa sa Bible nila. Nagigets nyo yun? Yung parang mas marami pa silang alam kaysa sa Bible. Mas makapal pa yung mukha nila kaysa sa Bible nila. Yung parang to the point na, pag nakita mo si kapatid, instead of you to be encouraged in faith, parang mahihiya kang lumapit. Kasi parang yung taong yon dahil sobrang on fire daw, sabi niya, sobrang on fire, wala ng fruit. Kapag lalapit ka, imbis na mahawaan ka ng apoy, parang masusunog na lang kayo all together. No? Na parang kapag nagsama-sama kayo, amoy sunog kayo. No? Pag-usapan po natin si Jonah. Kilala niyo po ba si Jonah? Hindi po yan yung dumadating every 15, every 30, iba po yun. Jonah. Pag-usapan po natin si Jonah. Si Jonah. Yan. Kung merong character sa Bible na para bang alam niya lahat, pasok si Jonah dyan. Kasi instead of him to just obey God, meron siyang sariling kanya. May kilala ba kayong ganyan? Sinabi ni teacher, okay class, get 1/4 sheet of paper. Sasabihin mo, 1/4 po. May kilala kayo, sinabi ni teacher, okay class, get 1 whole sheet of paper. Sasabihin mo kay teacher, 1 whole sheet po. Nasabi nga ni Lord, ang dami pang tanong. No, si Jonah parang ganyan. Parang sinabi nung magulang mo, anak, maglinis ka muna. Just sabi mo sa nanay mo, mamaya po.
O kaya naman, parang ikaw, no? Ay, ikaw, hindi, wala dito. Wala pala dito. Amen? Si Jonah kasi, God already talked to him, pero meron pa ring disobedience na nangyayari sa kanyang heart. Let's open our Bibles in Jonah chapter 1, verses 1 to 3. Alam niyo po, ito po yung if you want to finish a book in Bible, read Jonah. Dadalawang page po yan. Apat na chapter 1, 2, 3, and 4. Yan. Ganun lang po kabilis si Jonah. Jonah chapter 1, verses 1 to 3. Basahin po natin. Sabi dyan, now the word of the Lord came to Jonah. Ibig sabihin, nangusap si Lord kay Jonah. Sino dito nangusap si Lord sa'yo? Kanina, di ba? Yung ating worship leader, may shinare na word. Sabi niya, the joy of the Lord is our strength. Dahil nangusap si Lord sa'yo, grabe ka mag-worship kay Lord. Palakpak ka talaga. No? Talagang taas ka ng kamay. No? Kasi the word of the Lord came to you. Same thing. Jonah, the word of the Lord came to him. The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, verse 2, arise, go to Nineveh, the great city, and cry out against it. For their wickedness has come up before me. Ano ang sinabi ni Lord kay Jonah? Merong pinapagawa si Lord kay Jonah. Okay? Nangusap si Lord kay Jonah. Okay? May direction na si Lord kay Jonah. Meron ng malinaw na blueprint na pinapagawa si Lord kay Jonah. Tingnan natin anong naging respond ni Jonah. Verse 3, but Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Tindi ni Jonah. Nung nangusap si Lord sa kanya, instead na lumapit siya kay Lord, tumakbo siya. May kakilala kayong ganyan? Nasa presence ni Lord, tumakbo palayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yun. Hindi tayo yun. Amen? Nakakatakot pong isipin na there are people, si Jonah, example na natin si Jonah, he is already inside God's presence, but instead of him having full obedience, he ran away from God's presence. Alam niyo po, lagi kong prayer, Lord, lalo kang mag-reveal sa amin lahat. Na Lord, every time na kami lalapit sa iyo, pakapalin mo lagi ang presensya mo. Na Lord, I pray, Lord God, na Lord, every time, Lord, that we gather, lahat ng nadala mo na sa paanan mo, wala nang lalayo sa iyo. Amen. Kasi it could happen. Kasi si Jonah nangyari. He is already inside God's presence. Pero, nung nangusap si Lord sa kanya, instead na lumapit siya, instead na lumalim siya, tumakbo siya palayo. Okay? He went down to Joppa and found the ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Yan. I pray and I hope na experience na natin ang presence ni Lord. Amen. Minsan nga kapag nagpe-pray tayo, umiyak pa tayo. Minsan nga, kapag nag-worship pa tayo, taas kamay, umiiyak pa tayo. I pray, wag na tayong dumating sa punto na lalayo pa tayo sa Kanya. I pray na wag na tayong dadating sa point na tayo'y mapapagaya kay Jonah na instead na lumalim sa Kanya, lalo tayong napalayo. Amen. Gustuhin natin lalong lumapit at lumalim sa Panginoon. Amen. Parang nangyari dito kay Jonah alam niyo yung kantang walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Alam niyo yung kantang yon? Yan. Wag mong kulbitin yung katabi mo. Pwedeng ganito ang naging kanta ni Jonah Walang sagot sa tanong kung bakit ka pinadala. Pinipili kita. Diba sometimes, pinipili na tayo ni Lord, pero ang gusto mo pa rin ibato doon sa pinapagawa ni Lord yung iba. Diba? Biyaya nga ni Lord, wala nang paniki dito sa church Amen? Pastor, bakit paniki? Kapag nagpe-pray na, kapag nagte-testify na, mayroong mga nagte-testify na. Amen? Hindi na sinasabing, ba't ako? Ba't ako? Alam niyo na, hindi na kayo paniki. Amen? Kasi alam natin. No, gusto talaga ni Lord tayo hindi lang makasama, gusto ni Lord tayo gamitin din. Amen? Si Jonah, he is already inside God's presence. May word na si Lord sa kanya.
meron na siyang revelation from the Lord. Pero instead na sumunod, lumayo pa siya. May kilala ba kayong ganyan? Yung every time na may word si Lord sa kanya, meron siyang gustong kanya. Kino-correct na ni Lord, may sarili pa ring reasoning. Pastor, meant to be kami. Kami na sa isa't isa, pero kapag tingnan mo naman, parang lagi kayo nag-aaway. Bakit lagi kayong wala sa gawain? Kasi pastor, magkaaway kami. Ewan ko sa inyo. Diba? Binabana ng leader mo, ng pastor mo, pero ang sabi mo, ano mapapala ako dyan? O sige, ikaw na lang yung pastor. Diba? Nagigets nyo? May revelation na si Lord sa inyo, pero meron kang sariling revelation. Sabi mo sa katabi mo, antindi mo, partner. Antindi mo, partner, meron ka daw sariling revelation. Kasi yung mismong Bible na ginagamit natin, ang Bible pong translation na ginagamit ko, NLT. New Living Translation. Pero yung mga kagaya ni Jonah, ang translation ng Bible nila ay IKV. Narinig nyo na ba yung IKV? I know version. Mas alam mo yung salita ni Lord kaysa kay Lord. Amen? Parang si Jonah, yung tipong nagsuko, pero partial lang. Parang si Jonah, sumunod pero hindi lahat. Parang si Jonah, andun na yung presence si Lord, nag-obey siya, pero 1/8 lang. No? Tandaan niyo yung patalastas na fita ba yun? Yung merong fairy? No? Nung 80s, 90s ata to, yung binigyan, yung nasa well ng kalahating fita, tapos ang car na dumating sa kanya kalahati lang din. Kasi kalahating fita lang yung binigay niya eh. What if buong fita yung binigay niya? Same thing sa atin kay Lord. Gusto ni Lord ibigay sa iyo ng buo, kaso ang binibigay mo kay Lord hindi buo. Ang gusto ni Lord ibigay sa iyo lahat, pero ang binibigay mo kay Lord hindi lahat. Amen? Same thing kay Jonah. Si Jonah, nasa kanya na ang lahat. Wow, nasa kanya na ang lahat. Bakit? He is inside God's presence. He can talk to God directly. Meron ng calling si Lord sa kanya, pero ang nangyayari, meron pa rin siyang sariling kanya. Amen? Kaya obedience is not achieved. Alam niyo kung bakit? Mas marunong pa tayo minsan kay Lord. Minsan, kaya meron kang disobedience. Pastor, hindi ako worthy. Bakit pa napako si Lord sa'yo? Pastor, hindi ko kaya. Bakit pa binigay ni Lord ang buhay niya sa'yo? Ikaw hindi ka mahalaga. Nagigets niyo po ba? Ang obedience, hindi siya na-achieve kasi akala natin mas alam natin. Pero praise God, alam ni Lord na meron tayong magandang future sa Kanya. Amen. Praise God, na kahit anuman ang mangyari, si Lord is still, God's presence is still with Jonah. Amen. Ano pang nangyari sa disobedience ni Jonah? Jonah chapter 1, 16-17. Mabilis lang po ito eh. Jonah chapter 1, 16-17, sabi dito, the sailors were awestruck by the Lord's great power. Background. Dito tumakbo si Jonah. Naghanap siya ng bangka kasi tatakbo nga siya palayo kay Lord. Ito ang nangyari. Nung tumakbo si Jonah palayo kay Lord, nadamay yung ibang tao. Kasi yung sa loob ng bangka, ng barko, nagpadala si Lord ng bagyo. No, talaga si Lord, bagyo talaga eh, no? No? Sino dito nabalita nyo yung bagyong Uwan? Mag-U-turn daw sa Pilipinas. Narinig niyo yan? Salamat sa Lord, tinunaw ni Lord ang bagyong Uwan. Amen. Sabi ko nang narinig ko, buti pa yung bagyong Uwan. Marunong mag-U-turn. Samantalang yun. Never mind. Never mind. The sailors were awestruck by the Lord's great power. Kasi nga, nagpadala si Lord ng trouble sa mga sakay sa bangka, and they offered Him a sacrifice and vowed to serve Him. Now the Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish for 3 days and 3 nights. Kasi, nung binagyo na yung barko, nakita nila si Jonah, ikaw palang hinahabol ng Diyos. Ang ginawa nila kay Jonah, pinatalon sa barko. Ngayon, nung pagkatalon ni Jonah sa barko, si Lord nagpadala ng tilapia. Tilapia ba daw? Great fish. Chinecheck ko lang kung ano kayo, kung gising kayo. Si Lord nagpadala ng great fish. Pastor, whale ba yun? Hindi, feeling ko po hindi yun whale. Kasi ang whale, hindi kasya doon ang tao sa bunganga if you're gonna search it up. Hindi kasya ang tao sa bunganga ng whale. Kasi lahat ngipin yun eh. Tsaka matutunaw agad ng tao. I believe yan ay makalangit na isda. Yan, great fish. Nagpadala si Lord ng great fish para saan? Para lamunin si Jonah. In chapter 3, if we're gonna read chapter 3,
Jonah, sumunod naman si Jonah. Kasi doon sa chapter 3, nung nasa loob siya ng tiyan ng isda, nagpe-pray na siya kay Lord. Sino dito, saka ka magpe-pray kay Lord kapag nadun ka na sa trouble mo? Sino dito, saka ka lalapit kay Lord kapag meron ka na pinagtatagumpayan? Sabi mo sa katabi mo, hindi na tayo yun. Kasi lahat ng kaharap ko, kahit may pagtagumpayan ka man o walang nangyayari sa'yo, marunong na tayo lumapit kay Lord. Amen? Na hindi na natin kailangan ng kahit anumang sitwasyon para tayo lumapit kay Lord. Amen? Kasi bakit? Uhaw na uhaw tayo sa presence ni Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, uhaw tayo sa presence ni Lord. Uhaw tayo sa presence ni Lord. In chapter 3, Jonah went to Nineveh. Tumugon na siya sa calling ni Lord sa kanya. He started preaching there, which caused the whole city to repent and come closer to God. Kung si Jonah sumunod ka agad, di ka dali. Tapos ang kwento. No? Let's read Jonah chapter 3, 6-7. Second time, nangusap si Lord kay Jonah. The word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. Verse 7. And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything, do not let them eat or drink water. Kung babasahin po natin yung scripture, hindi naman ganun kahaba nag-preach si Jonah. Saglit nga lang eh. Pero kahit saglit na nag-preach si Jonah, ang naapektuhan sino? Hari. Nag-fasting yung hari. Hindi lang po mga tao, hindi lang hari, pati hayop nag-fasting din. Kasi dun neither man nor beast, herd nor flock, taste anything, do not let them eat or drink water. Kaya diyan ko po nakuha yung kapag mayroon tayong prayer and fasting, kadamay yung mga isda ko sa bahay. Kadamay sila. Bakit? Mayroong word si Lord. Nabuhay pa naman po sila. Kasi ganun, when the word of the Lord strike you, mayroong mangyayari sa'yo. Bakit si Jonah? Nangusap na si Lord sa kanya, una, hindi agad siya sumunod. Pero itong hari, they are living in a broken city. A city that had angered God. Pero nung isang salita ni Lord, sumunod agad sila. Buti pa yung hari. Isang salita lang ni Lord, sumunod agad. Ang tanong, tayo po kaya, ilang beses pang magsasalita sa atin si Lord bago tayo sumunod? Baka nga ma'am, alam niyo po yung sirang plaka, naririnig ko lang. Alam niyo po yung sirang plaka, yung paulit-ulit. Baka minsan si Lord paulit-ulit na sa atin. Pero praise God, si Lord patient sa atin. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makinig ka na daw kay Lord. Makinig na daw kay Lord. Amen. Pastor, paano nag-manifest si God kahit merong disobedience si Jonah? Alam niyo po, I pray and I hope in our journey with Christ, in our journey with the Lord, lalo nating maintindihan that we can never escape His presence. Tandaan nyo, yung verse na binasa natin before, even in heights, or in depths, in heaven or on earth, we can never escape His presence. Kahit gaano ka kalayo tumakbo palayo sa presensya ng Diyos, hahabulin at hahabulin pa rin tayo ng pag-ibig ni Lord. Kahit gaano ka tumalikod sa pagtawag sa iyo ni Lord, hahabulin at hahabulin ka pa rin ng pagtawag sa iyo ni Lord. Amen. I believe lahat tayo dito tinatawag ni Lord. Kaya I believe this is the time na lahat tayo mag-go forward na sa kalooban ni Lord sa atin. Amen. Sinong ready doon? Amen. So we're gonna talk about how obedience became God's evidence in our life. Paano naging ebidensya ng Diyos ang ating pagsunod sa Kanya? Kasi, pwede natin sabihin, kaya naman niya yung nag-church, laking church. Kaya naman niya yung nag-church, wala lang magawa pag linggo. Kaya naman niya yung nag-church, gusto lang mag-church. Pero you know what? Yung simple natin pagpunta dito, every Sunday or in every gatherings that we have, that is the full evidence of God working in our lives. Bakit? Alam natin na hindi natin kaya kung wala si Lord. Alam natin na kulang tayo kung kulang ang presensya ni Lord sa ating buhay. Amen. Kaya here, we're gonna talk how does obedience became God's evidence in our life. Number 1,
Even in our unbelief, God found us. Hindi ko po alam kung paano natin exactly yung tayo personally, kanya-kanya natin nakita si Lord. Instead of us finding God, I believe si God ang nakakita sa atin. That He knew exactly where we have lost ourselves. Alam ni Lord kung saan natin nawala ang sarili natin. Alam ni Lord kung saan natin dinala na lahat ng ating lakas. Alam ni Lord kung saan natin talaga tinatago. Alam ni Lord yung mga patago mong ginagawa. Alam ni Lord yung mga patago mong sinasabi. Alam ni Lord yung mga patago mong paniniwala. Pero let me tell you this, kahit ang hilig mong magtago, kita ka pa rin ni Lord. Kahit ang hilig mong lumayo sa presensya ng Diyos, abot ka pa rin ni Lord. Kahit ang hilig mo magkaroon ng sarili mong revelation ng word ni Lord, let me tell you this, yung pangako ni Lord sa iyo, hindi mababago. Amen? Kaya even in our unbelief, kita pa rin tayo ni Lord. Amen? Jonah chapter 4, verses 1 to 4. Sabi dito, ito nangyari. The people of Nineveh repented and come to God. Pero ano nangyari kay Jonah? Verse 1, chapter 4. But it displeased Jonah exceedingly. Antindi. Nakakilala na kay Lord lahat. Si Jonah, meron pa rin siyang inggit. Meron pa rin siyang galit. But it displeased Jonah exceedingly, and he became angry. So he prayed to the Lord and said, Lord, was not this what I said when I was still in my country? Therefore I fled previously to Tarshish, for I know that you are gracious and merciful God. Slow. Dahil hindi lang pumasok sa sarili nating timeline, yung hinihingi natin kay Lord, nagresulta ng nagalit tayo kay Lord. Lord, binigay ko sa iyo bakit hindi mo binibigay? Sila nga babagong dating. Pero answered prayer kagad ako. Since day 1, andito na ako. Pero alam nyo kasi, minsan, mas gusto tayong ma-encounter ni Lord, hindi sa kaya niyang ibigay, pero mas gusto tayong i-encounter ni Lord sa mga bagay na hindi pa niya nabibigay. Bakit? Doon lalabas ang karakter mo. Doon lalabas ang puso mo. Doon lalabas kung totoo talagang nananampalataya ka na kay Lord. Amen? Pero, as we go deeper in this part, nag-doubt si Jonah, nagalit si Jonah. Pwedeng hindi na sagutin ni Lord si Jonah, pero si Lord, faithful siya. Paano? Sinagot pa rin ni Lord si Jonah. Sabi ni Lord kay Jonah, anak, tama bang magalit ka? Is it right for you to be angry? What if lang po? What if starting today, fully tayo mag-surrendered kay Lord? What if lang? What if lang? And then tomorrow, next week, wala pa rin mangyari. At least today, nag-fully obedient ka kay Lord. Pero what if today, you became fully obedient kay Lord, and then tomorrow, dumating ka agad ang iyong hinihiling kay Lord? Praise God. But you know what? It's not about the weight that we are asking from God, but it's about the weight of how we surrender to God. Kailan talaga tayo maniniwala na si Lord ay totoo? Kailan talaga tayo magtitiwala sa Kanya? What if itry lang natin, maniwala today ng buong buo? What if itry lang natin na we're gonna believe that, Lord, you can do this. The Lord, I'm gonna obey you even if na kahit marami pa akong iniisip, ikaw ang unahin ko. Kahit marami pa akong intindihin, ikaw ang paparangalan ko. Kahit marami pa akong dinadala, ikaw ang gusto kong maitaas sa buhay ko. What if? What if? Dapat ba kapag hindi agad natin natanggap yung ating pinapanalangin kay Lord, automatic magtatampo tayo? Dapat ba kapag merong nangyaring mas maganda kay kapatid tapos sa'yo, nauna ka pa mag-pray, pero hindi mo agad na-receive, dapat ba may inggit ka? Dapat ba tayo bilang anak ni Lord, when things go south instead of things coming to our own way, dapat ba tayo mapagaya kay Jonah, lumayo agad sa kanya? Pastor, I prayed for healing. Gumaling ako, pero bakit ngayon may sakit uli ako? Pastor, I prayed for provision, pero bakit ngayon wala ulit ako? Pastor, I prayed to the Lord. You know what?
Kaya inaalaw ni Lord yung paulit-ulit para paulit-ulit mo ding maintindihan gagawa siya sa'yo. Kaya minsan inaalaw ni Lord yung paulit-ulit para maunawaan natin na si Lord hindi mapapagod gumawa ng himala sa ating buhay. Alam niyo kung bakit si Lord nag-aalaw ng paulit-ulit? Para tayo maniwala si Lord hindi mauubusan na makaya niyang gawin sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Kaya kung paulit-ulit din ang sitwasyon mo, paulit-ulit ka magpuri sa Kanya. Kung paulit-ulit din ang pinagtatagumpayan mo, paulit-ulit ka lumapit sa Kanya. Amen. Dapat hindi ka nagiging Christmas tree, Christmas light Christian. Pasko na, marami ng Christmas light. Pastor, ano po yung Christmas light Christian? Ando ka lang kapag meron kang natanggap na answered prayer. Paano kung wala? Eh di patay na uli yung ilaw mo. One time ka lang on fire. Para bukas, wala ka na ulit fire. Nagigasi po ba? Our obedience to God is found on things that are unknown to us. Ang ating pagsunod kay Lord, ito ay natagpuan sa mga bagay na hindi natin alam. May tanong ako sa inyo. Sino dito, nung first time mong nag-church, naniwala ka kaagad? Nagagawa si Lord. Ako po, nung first time ko, nung first ko, ako nag-church lang ako kasi papagalitan ako ng magulang ko eh. Nag-church lang kami kasi pupunta daw kaming SM. Nag-church kami nung una kasi may Jollibee daw after. Mag-church kami kasi may Greenwich, may Inasal. Ganun po yung gawin nyo. Sabi, kaya maganda yung talaga ating kasi after service, sarado na yung mga kainan, hindi natin mayaya yung mga person. Kaya maganda, agahan natin ng kaunti. No, para meron tayo, after church, magano tayo. Diba? Nagigets po ba? Our obedience to God is found in the things that are unknown to us. Kahit pangit ang sitwasyon, it means, lalo mong pagtitiwalaan si Lord. Kahit mabigat na sa'yo, hindi ka sigurado or malabo pa, ibig sabihin, lalo kang lalapit kay Lord. Amen? Your obedience is being committed to the work. Kahit walang resulta, susunod ka pa rin. Kahit hindi mo natatanggap, as long as sapat na sa'yo, you are living inside God's presence, you can have full obedience. Amen? You are trusting the process na kahit hindi tayo sigurado bukas, sigurado tayo sa Kanya na may hawak ng ating bukas. Amen. Ng ating pagsunod ay hindi depende sa kung anong meron tayo sa harapan natin. Ang ating pagsunod ay depende sa kalakihan ng Diyos na meron tayo. Amen. Kaya sabihin mo sa tabi mo, partner, it's time. Maniwala ka na. Amen. Pangalawa, how does obedience allows us to walk in God's evidence? Our obedience makes us understand God's character. Lalo mong nakilala si Lord nung sumunod ka. Nung trinay mo na sumunod kay Lord, maya-maya nakita mo, ay, oo nga, totoo nga. Si Lord nagpo-provide, oo nga, totoo nga. Si Lord naghihimala, oo nga, si Lord, totoo nga. Nagpapakilala si Lord eh. Kasi kapag, kagaya ni Jonah, nung sumunod si Jonah kay Lord, nakita niya, yung imposible na magbago, kayang baguhin ni Lord. Yung imposibleng kilusan, nung sumunod kay Lord, kinilusan ni Lord. Bakit? Nagpakilala si Lord sa sumusunod eh. Jonah chapter 4, 5-7. So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city. There he made himself a shelter and sat under in the shade, till he might see what would become to the city. And the Lord God prepared a plant and made it come up over Jonah, that it might be shade for his head to deliver him from his misery. Grabe ang faithfulness si Lord. Si Jonah, lumabas daw sa city. Okay, edi mainit. Ang ginawa ni Lord, si Lord nagpatubo ng halaman para may shade si Jonah. Ang grabe ng pag-ibig ni Lord, no? Kahit lumalayo tayo, si Lord talaga magpo-provide para lalo tayong maniwala sa Kanya. Na kahit meron tayong alinlangan, si Lord gagawa ng himala para mas lalong lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Kasi si Jonah, walang-wala na siyang pagsunod kay Lord. Kasi nagalit siya yung mga taga-Nineveh na born again, nagalit siya. Nagtampo siya, Lord, bakit mo sila binago? Sabi ko nga sa'yo, ganito sila, pero bakit mo kinilusan? Dapat ba ang save tayo lang? Kaya nga tayo nag-share eh. Gusto natin mapuno ang langit. Amen. Tingnan natin si Jonah, because of God's faithfulness over him, meron siyang disobedience. Anong ginawa ni Lord? Si Lord naghimala pa rin sa kanya. Si Lord nagpatubo ng halaman
Sa harapan niya, tapos naging shade sa kanya. But as morning dawned, the next day, sumunod na araw, si Lord, sabi sa scripture, prepared a worm. Hindi ko alam kung anong klaseng worm. And it so damaged the plant that it withered. Grabe, matinding worm yun. Isang worm, nalanta agad yung puno. Si Lord, kahit nagrereklamo si Jonah, si Lord naghimala pa rin kay Jonah. Tayo, kahit tayo nagrereklamo na kay Lord, si Lord willing pa rin maghimala sa buhay natin. Tayo, kahit meron tayong ibang gusto, alam ni Lord yung best na ipaparana sa atin. Kasi akala natin, the more that we work harder, the more we will receive harder. Pero hindi po yun ang tema ng Bible. Ang tema ng Bible is about grace. Even though you don't deserve it, God will give it to you. Nakalimutan ni Jonah yung grace. Si Lord, ang desire niya, mercy. Ang desire ni Jonah, judgment. Sino dito? Sobra mong perfect. Lahat ng pagkakamali ng katabi mo, pansin-pansin mo. Ewan ko, meron ba kayong kakilala? Ito po kami to sa bahay. Nabanggit lang na mali yung grammar. Wow. Meron kami mga grammar police sa bahay. Sabihin, ano daw? Gaganyan. Mga ano daw. Alam niyo yun, ang hilig natin makita yung pagkakamali ng iba to the point hindi na natin nakikita ang pagkakamali natin. No? Ang hilig natin makita yung kakulangan ng iba, nakakalimutan natin nagkukulang din pala tayo. Nagigets niyo po ba? Parang si Jonah nakita niya ang pagkakamali ng taga Nineveh, tapos ano nangyari? Sabi ni, ang gusto ni Jonah, Lord, wasakin mo na sila. Parang gusto ni Lord, i-restore sila. Minsan iba ang gusto ni Lord sa gusto mo. Amen? Iba ang gusto ni Lord kaysa sa gusto mo. Let that sink in. Iba ang gusto ni Lord kaysa sa gusto mo. Ibig sabihin lang, mas best lagi ang gusto ni Lord para sa iyo. Mas best lagi ang inihanda ni Lord kaysa sa gusto mong paghandaan. Amen. The work is on us. The result is on God. Ang trabaho sa atin, ang resulta ay kay Lord. Sumunod ka ng sumunod. Tingnan mo. Hindi mahalaga kung kailan mangyari, basta ang mahalaga sumusunod ka. Ang mahalaga ay merong obedience, hindi yung saka ka lang magkakaroon ng obedience kapag dumating na. Diba? Narinig nyo na yung straw ka ba? Narinig nyo na yung pick-up line na straw? Straw ka ba? Straw. Plastic ka na, sip-sip ka pa. Diba? Naging straw ka lang kay Lord kasi meron ka nang na-receive. No? Nakapag-awit ka lang, nakaka-praise ka lang kay Lord kapag may nangyaring maganda. What if wala? Kaya dapat itong mindset natin. The work is on us, ang result ay kay God. Alam ni Lord kung kailan niya ipapakita sa'yo. Alam ni Lord kung kailan niya ibibigay sa'yo. Kaya we must remain faithful to Him. Amen. Meron pa ako i-share. Isa sa mga naging pastor po namin sa Pinas, yung asawa niya nasa ICU. Hindi ko alam kung na-stroke siya, yung asawa niya. Pero she is obedient sa pinapagawa ni Lord sa kanya. While her husband is inside the ICU, alam niyo po ginawa niya, she is busy sharing the gospel sa hospital. She doesn't stay inside the room where kung nasan yung kanyang asawa. She stayed outside the room just to share the gospel. Kasi focus siya sa pinapagawa ni Lord sa kanya. Kasi kapag nag-focus tayo sa problema, anong mangyayari sa atin? Wala na. Nanghina, natalo. Pero kapag nag-focus tayo sa pinapagawa ni Lord, makikita natin yung encouragement, makikita natin yung mas kayang gawin ni Lord. Alam niyo po ngayon, biyaya ni Lord, yung po na-stroke sa ICU na yun, nakapag-church na lagi, nakapaglakad na. Nagigets niyo po yun, huwag niyong ipapaagaw sa kaaway ang dapat hindi naman sa kaaway. Amen. Huwag mong ipapaagaw ang joy na para sa'yo. Huwag mong ipapaagaw ang mga kalakasan na dapat sa'yo. Amen. Doon natin mas nakikilala si Lord Amen. In our weakness, we find that He is our strength. In our sorrow, we find that He is our joy. Amen. Why not just serve Him? Why not just have full obedience to Him? And therefore, you will fully experience kung sino si Lord sa'yo. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mong partner, it's time to have full obedience to God. Amen. Last point na po tayo. Our obedience is not our gain, but the kingdom's gain. Alam niyo po, ang hirap pag-usapan ng ganitong topic, no?
Yung pagsunod kasi nasanay tayo na gusto natin si Lord gagawa para sa atin. Nasanay tayo na si Lord ang talagang maghihimala para sa atin. Pero what we have with God is relationship. What we have with God is a covenant. Ibig sabihin, if God will do it for us, we need to do something for Him. Amen. Jonah chapter 4, verses 10 to 11. Malapit na po tayo matapos. But the Lord said, "You have had pity on the plant for which you have not labored." Ang sabi ni Lord kay Jonah, mas mahalaga sa iyo ang halaman na hindi naman ikaw ang nagtanim. Mas mahalaga sa iyo yung halaman na hindi naman ikaw ang nagpalago. You have had pity on the plant for which you have not labored, nor made it grow, which came up in the night and perished in the night. And should I not pity Nineveh, that great city in which are more than 120,000 persons who cannot discern between their right hand and their left, and much livestock? Or in other words, kay Jonah, mas mahalaga yung halaman kaysa sa tao. Kasi mas concerned si Jonah dun sa halaman. Kasi nagalit si Jonah, Lord, bakit mo pinatay yung halaman? Pero nung si Lord, sinave yung mga tao, si Jonah mas nagalit pa. Saan tayo mas concerned? Church. Sa mas nagagawa natin sa church, o yung tayo nakakapag-reach out sa labas? Saan tayo mas concerned? Yung tayo nag-iipon dito sa lupa o yung mga kaya nating ipunin sa langit? Saan tayo mas concerned? Kagaya ni Jonah, the Lord gave him something real. Sabi ni Lord kay Jonah, anak, mas mahalaga sa iyo yan kaysa sa mga taong pwedeng mapunta sa impyerno. Mas naging binigyan ng katotohanan ni Lord si Jonah, anak, mas mahalaga sa iyo na baskil ka kaysa nagwo-worship ka kay Lord. Anak, mas mahalaga sa iyo. Yan, pwede ka namang iwan yan. Puyat ka pa nga lagi dyan. Hindi pa naman totoo na kayo, pero lagi ka na, mas mahalaga sa iyo yan. Anak, mas mahalaga sa iyo to. Ito, na nasasaktan ka naman ng paulit-ulit, pero at the end of the day, hindi naman yan ang para sa iyo. Nagigets po ba yun? Si Jonah, concerned siya sa bagay na hindi eternal. Itong gusto ni Lord sa atin, maging concerned tayo sa eternal. At kung tayo concerned sa eternal, ito ang mangyayari. We will experience God's evidence over our life. Na ikaw, dahil ang concern mo ay ang concern na din ni Lord, makikita mo ang sarili mo sumusunod kay Lord. Dahil concerned ka sa mga salita ni Lord, makikita mo ang sarili mo lalong lumalalim kay Lord. Dahil concerned ka sa iba, ang gusto mo lalong sumunod upang yung iba ay makakilala sa Kanya. Nagigets po ba yun? Kung ang iyong root, tandaan po natin to. Si Lord, ang langit hindi kailangan ng performer. Ang langit kailangan ng servant. Pwedeng lahat tayo nakatayo dito. Pwedeng lahat tayo may ginagawa paglinggo. Pero kung ang puso natin kagaya ng kay Jonah, 50% lang surrendered kay Lord, let me tell you this, hindi ka focus sa eternal. Kung sa buong linggo, mas focus ka sa mga bagay na nadito sa mundo, let me tell you this, ang regalo mo dito lang sa mundo. Kung mas focus ka sa mga bagay na pwede namang ang bilis mawala, pero hindi ka focus sa mga bagay na gusto ni Lord gawin mo, let me tell you this, hindi tama ang root mo. Kasi, if Jesus is the root, the fruit is good. Ulitin ko, if Jesus is the root, the fruit is good. Kung ang puso natin kagaya ng kay Jesus, dadating tayo sa time na grabe tayo mag-pray. Dadating tayo sa time na may burden talaga tayo sa land. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung reels ngayon sa Sudan. Kita sa satellite image, hindi ko po kaya ipakita dyan eh. Masyado siyang graphic. Kita sa satellite image, yung isang place, ang daming splat ng dugo. Bakit? They are starting to killing. They are starting to kill people just for the sake of certain religion. I don't know if you guys remember, dati merong picture na umiikot sa internet, yung mga taong nakaluhod, tapos may mga taong nakatayo sa likod nila.
Alam niyo po, yung mga nakaluhod na yon, they were Christian construction workers. Tapos nakaharap sila sa area na sila may ginagawang project. Tapos sa area na yon, maraming ganong klaseng religion. At ang sabi sa kanila, kung hindi mo i-rebuke ang iyong belief kay Jesus, we will kill you. Tandaan niyo ba yung image na yon? Alam niyo po, they died having the name of Jesus in their mouth. They didn't give in. Even life or death, they stayed worshiping the Lord. Tayo, simpleng problema lang, mamaya hindi na nakikita. Tayo, simpleng pinagtatanggumpayan lang, mamaya hindi na nagkakaroon ng faithfulness kay Lord. Itong gusto ni Lord sa atin. Times will get harder, pero piliin natin lalo magtiwala sa Kanya. Times will get more bitter, pero mas lalo nating gustuhin na sumunod sa Kanya. Ang mundong ito, pabilis na ng pabilis. Pabisi ng pabisi. Pero I pray, busy ka pero fruitful ka din. I pray na hindi tayo kagaya ng fig tree, na madahon lang pero walang bunga. Huwag tayong gumaya kay Jonah. Napapaabutin pa in certain situation bago sumunod kay Lord. Pwede namang sumunod kay Lord kahit wala pa nangyayari. Pwede mag-yes kay Lord kahit hindi pa clear sa'yo. Pwede mag-yes kay Jesus. Kasi alam niyo po bakit sapat yung ginawa niyo sa cross. For you and for me to come of full obedience to Him. Sapat yung 3 pako na na-receive niya for you and for me to come to full obedience to Him. Baka hindi pa natin nare-realize yung full weight ng dinala ni Jesus Christ sa cross. Kung hindi ginawa ni Lord yung sa cross, siguro wala tayo dito. Pero salamat sa pag-ibig ni Jesus. He is faithful. Na kahit lumalayo tayo, hihilahin pa rin niya tayo pabalik sa presensya niya. Ganon ka-faithful si Lord. Kahit nakakalimutan mo na siya, i-remind pa rin tayo lagi ni Lord, anak, andito ako, hinihintay ka. Conclusion po tayo. This is our challenge for this whole week. Church, obey God because you trust Him. Sapat na yun, nagtitiwala ka para sumunod ka. Hindi yung sa kakasusunod kasi nagtitiwala ka. Sapat na tayo magkakaroon ng obedience because we trust Him fully. Before we end, before we pray, let's look at this scripture. Matthew 6:25-26. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food? Hindi ba't masigit ang buhay kaysa sa pagkain? And the body more than clothes? Look at the birds of the air. Tingnan niyo ang ibon. They do not sow or reap or store away in barns. Hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani, hindi sila nag-iipon ng mga pagkain sa barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Nag-gets niyo po ba? Mas mahalaga tayo sa mga ibon. Kung si Lord nagpo-provide sa ibon, hindi naman sila nagtatrabaho, how much more si Lord sa'yo? Mas mahalaga ka sa ibon. How much more ikaw na pinag-alayan ni Jesus ng buhay sa cross of Calvary? How much more tayo na mahal ni Lord? Pababayaan ba tayo ni Lord? Let me tell you this, hindi ka pababayaan ni Lord. Hindi ka iiwan ni Lord. Hindi ka basta na lang iiwan ni Lord sa ere. Until the end, sasamahan tayo ng presensya ng Diyos. Until the end, pakapal ang pagsama ng Diyos. Amen. So church, why not decide today? Just obey God because you trust in Him. Amen. Let's all stand. Lord, malapit na po matapos ang taong 2025. We're not sure about tomorrow, but one thing we are sure of, it's you who hold our tomorrow. Lord,
Kung pumasok kami sa taong ito, na partially sumusunod sa iyo, Lord, we pray, biyayaan mo kami. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo fully. Na kami sa iyo ay sumunod. Na kami sa iyo ay mag-follow. That Lord, biyayaan mo kami, kahabagan mo kami. Na kami, Lord, wala kaming ibang piliin, wala kaming ibang gustuhin, kundi ang presensya mo. Wala kaming ibang hanapin, kundi ang pagsama mo. Wala kaming ibang naisin, kundi, Lord, ang maranasan ka. Lord, mahirap sa amin sumunod minsan. Pero Lord, tulungan mo kami. Samahan mo kami. At gamitin mong buhay namin for your glory alone. Lord, starting today, help us to walk in full obedience with you. Hindi kagaya ng fig tree. Ayaw namin kami madahon lang. Gusto namin kami mabunga din. I trust in you all of my ways. Take me to know you more, that I may give you all the praise. Sabihin natin, I trust in you. I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Will I put my trust in you? I trust in you in all of my ways. Help me live to know you more. That I may give you All the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you. I trust in you always. I trust in you always. I trust in you always, Lord. I trust in you always. I trust in you always. Church, look at me. Merong magandang inihanda si Lord sa'yo. Gusto ni Lord ibigay ng buo sa'yo. Ang hinihintay na lang ni Lord, ikaw mag-surrender ng buo sa Kanya. Nahihirapan tayo mag-surrender kasi hindi tayo sure. Pero pwede tayong sumunod kahit hindi tayo sure. Pwede tayong maglingkod kahit hindi tayo sigurado. Bakit? Malaki ang Diyos natin pinaglilingkuran. Buhay ang Diyos na kumikilos sa atin. Hindi ko alam kung anong hinihiling mo kay Lord eh. Hindi ko alam kung anong specific na pinagpe-pray mo. Pero let this time, why not sumunod na lang tayo kay Lord? Ang maging final say natin sa buhay ay itong salita niya. Itong Bible, itong scripture, itong word niya.
dito magstay ang strength natin. Sa pangako niya, sa salita niya, sa presensya niya, sapat ang pagsama ng Diyos. For you and for me, to have full obedience to Him. And as we sing this part again, continue to pour out your whole heart to Him. Hindi partial, hindi 1/8, hindi 1/4. The Lord desire heart ng puno, ng buo. Let's worship the Lord. I trust in you. Sige, sabihin natin kay Lord. I trust in you always. Lord, I trust. I trust. I trust in you always. I trust in you always. I trust in you always, Lord. I trust in you always. I trust in you always. I trust in you always, Lord. Trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know your love, that I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me. Sabihin mo kay Lord, Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. for the last time, sabihin natin kay Lord, I trust in you. All of my days, I trust in you. All of my ways, help me live to know you more, that I may give you all the praise. Sige, magtiwala ka kay Lord. I trust in you. Trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. Come on, church. Let's raise up our hand to God. Lord, sa gabing ito, patuloy kami magtitiwala sa iyo. Lord, we pray, matagpuan mo kami with full obedience to you. And Lord, we pray, Panginoon, until the end, matagpuan mo kaming tapat sa iyo. Lord, be the one to work in us. And Lord, by your grace and mercy, hindi kami maging madahon lang, maging mabunga din kami. Lord, we just entrust everything into your hands. Be the one to be fully manifested in our lives. Be the one to be fully revealed in us. For we know, you're not yet done. The best is still yet to come. Salamat, Panginoon. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpan natin si Lord.